to Japan. Hi guys! Ayun lang guys, pataas. Meron ditong sikat na cherry blossom spot. Let's go! Wow! Cheers! It's cherry blossom in Japan! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, kakatapos lang natin magpahinga sa Philippines ng mga 11 to 12 days. So we're ready to explore again and we are going to Japan! So actually, supposed to be yung date na to, meron talaga ako mga ibang lugar na pupuntahan, pero since may mga nangyari sa mundo no, na hindi natin may iwasan, ayoko muna mag-risk na pumunta sa hindi pa masyadong safe na lugar. So sabi ko, sige, Japan na lang ulit kasi nga cherry blossom. Although nakapag cherry blossom na ako 2 or 3 years ago sa Japan, pero hindi ko siya masyadong na-explore. So sabi ko, balik na lang tayo sa Japan kasi may cherry blossoms, and then may mga day trips pa ako na hindi napupuntahan, and then mga activities na hindi ko pa nagagawa. So today we are going to Japan. Ano ba yung mga requirements, no? Today is March 2026 for Filipino travelers going to Japan. Of course, kailangan natin ng visa, no? And update sa visa, guys, parang starting April 2026, I think magtataas na yung fee ng visa, no? Parang during my time, parang kapag single entry, I think mga 1,500 to 2,000 pesos lang. Tapos kapag multiple entry, nasa mga 3,500 pesos lang. Pero ngayon, I think yung single entry magiging 6,000 na. Tama ba? And then yung multiple entry magiging 11,000. My God, sobrang taas na ng visa. So, mag-apply na kayo guys. Tapos parang matagal na daw yung processing. I think 2 to 4 months. Sabi ko, what? Nung nag-apply ako ng Japan visa, parang 5 days lang. 5 days. 5 days nakuha ko na yung visa ko. But yan, kailangan ng visa for Filipinos. Kailangan din ng valid passport, at least 6 months, no? And then e-travel, the usual, and Japan arrival card and customs declaration form. Isang QR code lang to, no? Visit lang kayo sa Japan web. Lalagay na lang natin yung link sa description box below, no? And then yun lang naman. Okay guys, nandito tayo sa Marhaba Lounge. Actually, first time ko makapag Marhaba Lounge. Kasi meron dito mga, yung credit card kasi na pwede dito mga, I think, pinicturan ko. Papakita ko na lang dito yung mga pwedeng credit card. Usually mga Union Bank, Security Bank. Yung credit card ko, BPI tsaka Metro Bank. Yung BPI ko, hindi siya eligible. Tapos may namit ako dito. Ayaw kasi nilang sumama sa vlog, like nahiya sila. Pero sinama nila ako dito sa lounge. Papunta sila sa Hong Kong. Nanonood sila ng vlog ko daw. Tapos nahiya ako kanina. Tapos sabi niya, sige na, sumama ka na. So ayun, sumama na ako. Ayaw nila magpakita talaga kasi nahiya sila. Pero pakita ko lang sa inyo yung lounge na kasi first time natin dito. Ganyan yung itsura ng lounge. Charan! Ito guys yung mga pagkain sa lounge. Kita naman eh. Charan! Ano ba? Yan guys, ito pala si Sir Edwin at si Ma'am Gina. Yan guys, nakita ko sila dito sa lounge. Yeah, magdadalang sila. Nice to meet you po. Bye po. Sige, ingat din. Ingat. Guys, nag-error yung boarding pass ko. Ay, magbo-boarding na, no? Ako na lang yung last na passenger. Hindi gumagana. Inaayos pa nila ate kung anong problema sa boarding pass ko. Let's go! So, we are flying Philippine Airlines, no? From Manila to Narita Airport in Tokyo. And then, kapag mag-Philippine Airlines kayo nandito sa Terminal 1, mabilis lang dito kasi mas konti yung tao, no? To Japan. And guys, nakarating tayo dito sa Narita International Airport. Ang flying time from Manila to Tokyo, Narita, mga around 4 hours, no? Tapos ang Japan is 1 hour ahead. So magpa plus 1 kayo dito. For example, kung anong oras na ba ngayon? Sa Manila is 11:50, sa Japan is 12:50. And then usually kapag mga Philippine Airlines, Cebu Pac, AirAsia, dito yan sa Terminal 2 lumalapag. So let's go. Welcome. Okay guys, so nakalagpas na tayo sa immigration, no? Nakuha ko na pala yung bago kong passports. Meron akong dalawa din passport ko. Nilagay ko na sa ganito kasi ang hirap. Meron akong itong new and then the old passport. Kasi yung visa ko is nasa old passport pa. So hinahanap pa rin siya sa immigration dito sa Japan.
So, kailangan kong dalhin parehas kasi nga yung visa nasa old one. And then, wala namang tinanong yung immigration. Ayun lang, parang may inano lang sila sa system. Kailangan nila yung dalawang passport. Hindi ko alam kung nilink niya yung visa ko or something. Pero, ayun. So, nandito na tayo. Nakalagpas na tayo sa immigration. Question. Wala namang question sa immigration, no? So, checklist muna tayo. SIM card or Wi-Fi. Meron akong eSIM. Kailangan natin mag-withdraw ng pera. And then, transportation. Actually, for transportation, kasi ang hotel ko is nasa Shibuya area. Dati kasi nasa Ueno ako or nasa Asakusa, no? So, ang sinasakyan ko is yung KC Liner. Meron pang isang transportation dito na parang didiretso siya ng Shibuya, pero mas mahal. Parang yung KC kasi nasa mga 700-800 pesos, diba? Tapos, yung na-check ko, NX ba yun? Parang NX, Narita Express yun. Narita Express, didiretso siya ng Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, kung gano'n yung mga hotel nyo. Kaso nasa mga 1.5, 1.6. Iniisip ko kung magdalawang transfer na lang tayo. Medyo sanay na naman ako sa Skyliner. So kahit magdalawang transfer tayo kasi it's only 120. Alas 3 pa naman yung check-in ko. So para sa okay lang mag-travel ako ng 1.5 hour kasi di pa rin naman tayo makaka-check-in. So mag-Skyliner na lang tayo para mas mura. Doon tayo sa mas mura. Tsaka medyo sanay na rin ako sa Skyliner kahit mag-transfer ng train. Pagdating nyo sa arrival hall, dito dadating yung karamihan sa mga airline from the Philippines, no? Cebu Pac. Yan. Ito yung arrival hall. Meron na agad dito train. Ayan, no? Down. Tapos pag mag-down lang kayo ng isa yun na yun. At wala kayong mga wifi. Nandito meron sila mga wifi dito. But since naka-eSIM na lang ako, laban ko na yung eSIM. Ayan. Past na Tokyo ko, nag-withdraw ako doon sa may baba. Di ba may nakasulat na train dito? May nakasulat na train dito. Nagkaroon pa tayo ng organic encounter. Charing. May nakasulat na train, tapos bababa kayo. May mga ATM. Kasi ako lang napansin, ang dami rin palang ATM sa area na to. So, itry ko na mag-withdraw dito. Baka okay din naman. I'll still use my GCash card. Try natin mag-withdraw sa isa sa mga ATMs dito. So, dito sa parang green. May blue. Sige, try ko na lang dito sa red kasi may nakasulat naman international card, pwede namang Visa, Mastercard. Sige, try ko nga GCash kung pero yan, may English naman dito. English. Insert ko lang yung card ko, guys. Now reading your card, please wait a moment. Okay, willing to wait. Card cannot be serviced. Bakit? Okay, ayaw niya gumana. Okay lang naman. Try natin sa green naman, dito sa kabila ito. Try natin yung sa green. Please insert your card or press. Okay, insert na natin yung card. Meron lang insertan dito, guys. Nangyari. Ayun, guys, kaya pala hindi gumagana sa kabila. Baliktad yung pagkaka-insert ko. Wait lang, English tayo. Withdrawal. Visa debit. Hala, ano yun? Visa card? I think debit card kasi hindi, Visa card is baka credit card. Please enter your PIN. Okay. So guys, naka-withdraw ako using GCash. Kanina pala kaya hindi gumagana. Baliktad yung pag-insert. Lutang lang si Besh mo. Baliktad yung pag-insert ko ng card. So parang kaya hindi siya ma-servicean kanina. So sinerge ko sa calculator. 20,000 yen equals 7498. Tapos nag-text na si GCash. Buti kasi yung GCash meron agad text, no? 7602 minus 7602. Check natin yung difference. So ito yung charge niya, guys, 103 pesos. Not bad at all. Sobrang okay na yung charge na 103 pesos. Ang withdraw ko pala is 20,000 yen, which is mga ganun lang. Hindi ko naman kasi kailangan ng sobrang cash sa Japan. Kailangan ko lang ng for emergency. So mga 7.4 lang siya para may mga instances kasi na kailangan ko ng cash dito sa Japan, di ba? Alam niyo naman yun. Although credit card is widely accepted, pero cash talaga kailangan mo pa rin dito. So around 100 pesos lang yung charge kung nag-GCash kayo. Parang for me, super convenient na. But pwede naman kayo magdala ng USD talaga or peso kung gusto niyo papalit. But may mga charges din naman kasi doon. Tapos magpapapalit ka pa ng pera. Ito talaga super convenient. And withdraw ka na lang. So tara na, punta na tayo sa train. So meron kayong mga options, no, paano makapunta from Narita Airport to the city. First is ito, KC Skyliner Narita. Kung ang hotel nyo nasa Ueno, maganda to kasi ang last stop nyo is Ueno. Medyo malapit din sa Asakusa kung gusto nyo, isang mag-Ginza line lang kayo. Meron ding bus, hindi ko pa na-try yung bus. So ito 1,088.
And ito yung didiretso ng Asakusa. 2,000 pa lang. Narita Express. Ay, hindi round trip to. Chinek ko yung one way, parang 1.5 kagabi. So, may iba't ibang ways naman kayo. Kung gusto nyo mag-direct na sa, for example, ang hotel nyo Shibuya, Shinjuku, pwedeng ito na yung i-book nyo, yung Narita Express, no, para diretso na kayo. Kung ang hotel nyo naman is Asakusa, Ueno, I recommend yung Skyliner. Yung bus, saan ba pupunta yung bus? Ano ba yung mga... Hindi ko pa kasi natry yung bus eh. Okay. So, ang bus pa... Shinjuku. So, ito yung mga stop ng bus. Shinjuku, Tokyo, Ginza. Kung Ginza, Shibuya. Pwede rin pala bus yung Shibuya. Asakusa, Ikebukuro. Parang pipili ka lang dito. For example, Narita Airport. Terminal 2 ako. Tapos bababa ako sa Shibuya. Magkano siya? May mga hotel. Shibuya Station. Ganun. Anong kulang? From airport to city. Ayan, 1,350 yung bus. So, comparing all the options, no, Skyliner, bus, or yung Narita Express, pinaka-cheap talaga is yung Skyliner. Although, ang catch lang doon, for example, sa hotel ko, magta-transfer pa ako ng Metro Line kasi Ueno yung last stop ng Skyliner. Pero okay lang, sanay naman ako mag-commute dito. So, ilaban na natin. Makasabi ako ng sanay naman ako mag-commute dito, akala mo hindi naliligaw. Minsan kailangan mo lang talaga maniwala sa sarili mo. Nahiya ako sa pagkakasabi ko actually na sanay ako mag-commute dito. So ngayon pa lang ako magbubook ng Skyliner kasi pinag-iisipan ko pa mag-Skyliner ba ako, mag-Narita Express ba ako, but try ko mag-book ng on the spot sa Klook kung meron siya on the same day. KC Skyliner, one way muna. Yan guys, pagkababa nyo sa basement 1, makikita nyo agad yan yung train. Tapos nandyan na yung Skyliner. Gusto ko lang ulit i-reiterate o i-highlight yung QR code, no, yung Japan arrival card at customs declaration form. Isang QR code lang yon. I highly recommend na gawin nyo na siya online. Ako ginawa ko lang siya kagabi. Hello! Hi! Kasama na kayo sa vlog kasi nag-vlog ako. Hi guys! Ano ba? Estudyante ba kayo? Working na mga Tara, picture tayo. Sinasabi ko kanina, yung reiterate ko yung QR code, no, kasi super niya talaga convenient. Isang QR code lang yun na yung gagamitin mo sa immigration, tsaka ganito lang, tsaka sa customs declaration. Although may mga nakikita pa rin ako doon na nag-fill out manually, meron pa rin naman, pero mas tatagal kasi kayo kung magmamanual pa kayo, ha? So, i-redeem ko lang yung Skyliner ticket ko. Check na natin dito kung magkano. Pwede naman kayo mag-book mismo dito sa Skyliner nila. Magkano ba yung ticket prices? Walang nakasulat kung magkano, no? For example, kung hindi talaga kayo like cellphone or techie, pwede naman kayo mag-book siguro ng ticket dito. Ayan, pero hindi ko pa kasi na-try. Ang ginawa ko is nag-book ako sa Klook, tapos within 1 or 2 minutes lang, may QR code na ako. Ito na yung QR code ko. I-redeem lang natin dito sa KC Skyliner. Dito yung pag-redeem. Ayan, Skyliner and KC Information Center. Pasok lang kayo dyan, tapos pakita nyo itong QR code nyo, for example. Tapos makakuha nyo na yung ticket nyo. Skyliner. So one person? Yes. What time like to take? This is the next, right? 2? Yeah. Yep. Yung medyo gusto ko lang din sa Skyliner, aside siya yung pinakamura. Di ba may QR code ka sa Klook, for example. Pagkadating mo dito, tsaka ka pala magde-decide ng time. Yung next kasi, yung Narita Express, nung tinatry ko mag-book, parang kailangan mong mamili ng oras. Dito sa Skyliner, tsaka ka na mamimili pag nandito ka na. So at least hindi ka malilate, no? Baka kasi malate ako dun sa Narita Express. So ang time is 1:44, ang next pa is 2:02. So meron pa tayo roughly mga 15-17 minutes. So pwede pa kayong bumili ng mga pagkain. Magbusog pa ako kasi kumain tayo sa Marhaba, no? Kumain ako dun sa lounge, tapos kumain pa ako sa aeroplano. So medyo busog pa ako, hindi na ako bibili ng pagkain, pero pwede kayo. So after nya ng information, ayan, dire-diretsuhin nyo lang. May makikita kayong sulat dyan ng KC line na Narita Airport Terminal Station. Yan ba yung next, Narita Airport Express. Pero since good na naman tayo, pasok na tayo. Yung ticket nyo, i-insert nyo lang siya. Hindi ko napakita yung ticket later. Sige. Insert nyo lang siya, mag-open na. And don't forget to get it again, ha? So ito yung itsura ng ticket. Ganyan siya. So ito yung date today, March 18. Ang time is 2:02.
dadating tayo ng 2:43. So roughly mga 40 minutes yung biyahe. And then, ito yung train number siguro, 034. Car number 8. And then ito yung ating seat, 1D. Oh, One Direction. Let's go. And makikita mo, ito yung time, di ba? 2:02, papuntang Ueno. Ito, platform number 1. Ito, 1. Kasi may mga ibang platform pa dito. Platform number 3. So, dito lang tayo sa platform number 1. Yan na. Let's go up again. Guys, nasa platform na tayo. Ito yung makikita nyo yung car number yan. Car number 6. At car number 8 tayo. Usog pa tayo ng slide. Ay, ito pala. So, ang car number 8 na sa pinakadulo tayo. Let's go. Okay, sakay na tayo sa Skyliner. Make sure lang no, na tama yung masakyan nyo kasi maraming mga dumadaan na train. Make sure na tama yung... Basta kapag malapit yung time, yun na yun. Tapos, maraming tao. No? Sa Terminal 2 talaga, dito yung maraming tao. Nung last kong Tokyo, Terminal 1, ano bang airline yun? Basta ibang airline. Air Astana yata yan. Wala masyadong tao doon. Pero pag dito ka sa Terminal 2, ang daming tao. So yung luggage ko, wala na siyang space. Actually, even sila naman, wala na space yung luggage nyo. So dito ko na lang. Buti kasya naman siya. Dito ko na lang siya nilagay sa harapan ko. Tapos yung bag ko dyan na lang din. Kasya naman siya. Punuan talaga. Di ba parang tumaas na rin yung visa fee? Kasi ang dami talagang turista sa Japan. So parang feeling ko medyo nagbabawas sila ng turista. Kaya tinataas nila yung visa. But unfortunate, but that's the reality. Okay guys, we've arrived na dito sa Ueno Station after mga 40 minutes. So tatlong stops lang naman yung pinagstopan ng Skyliner no. Yung first, nalimutan ko yung pangalan. Pangalawa is Nippuri. Pwede rin kayong bumaba ng Nippuri kasi JR Yamanote Line meron din doon. And then the last stop is Ueno. So maganda talaga yung Ueno na base dito sa Tokyo kung gusto niyo malapit sa airport. Maganda rin yung base na Ueno. Dati nakapag-stay na ako sa Ueno, but knowing myself, gusto ko nag-stay sa different lugar para ma-explore ko yung iba't ibang klase. So ngayon sabi ko, gusto ko sa Shibuya na. Well, last time nag-Asakusa tayo, nag-Ueno, nag-Shinjuku. Ngayon naman sa Shibuya tayo. Let's go. Hala, nasa yung Skyliner ticket natin. Then tara, let's go. Try nating lumabas. Sana hindi magka-problema. Dito mga IC card, so hanapin nyo yung may butas ha. Ito may butas. So hindi siya lumabas. Wala tayong remembrance. Yan guys, Ueno. So dito sa Ueno, pwede kayong lumipat ng JR Yamanote Line. Ayan yung green line or Ginza Line, the favorite line natin. Diba, lagi kong sinasabi pag nasa Tokyo kayo, dalawang line lang yung memorize nyo muna or i-focus nyo. JR Yamanote Line tsaka Ginza Line, and then you will be good to go. Review, baka kinalimutan nyo eh. So ito yung favorite natin na line, JR Yamanote Line, no? Yung green line dito. So nandito tayo sa Ueno. Ayan, Ueno. Pupunta tayo sa Shibuya. Kung Shinjuku, dadaan din siya Ikebukuro. Ayan, Tokyo Station, Shinagawa. Tapos the other one is the Ginza Line. So kung Ginza kayo from Ueno, ayan, Ueno, pupunta kayo ng Asakusa, pupunta kayo sa Ginza, ito Ginza, Shibuya, meron din naman. So yun naman yung lagi nyong gagamitin dito, no? JR Yamanote Line or Ginza Line. Actually pwede akong mag Ginza Line kasi Shibuya meron din sila. Pwede rin ako mag Yamanote Line kasi Shibuya meron din sila. I-google ko muna ano yung mas malapit. Okay guys, chinek ko si Google. Ang nire-recommend niya is Ginza Line. Ayan no. Ito ano ba to? Train ba to? Hindi pala train to. Oo nga. Pwede ako mag Ginza Line 44 minutes. Pwede ako mag JR Yamanote Line 47 minutes. Tapos ito yung presyo, 209 yen. So magkano lang yan? Mga 80, 70 pesos. So tara, mag-Ginza tayo or Yamanote. Ano tayo? Ginza Line, JR Yamanote Line. Sige, JR Yamanote tayo. Parang gusto ko mag-Yamanote kasi yung exit nun is Shibuya Crossing. No? So mas malapit siya. Ito magkatabi lang naman siya pero mas malapit lang yung JR Yamanote Line sa exit na Shibuya Crossing. So yun na lang yung... Tama ba yung ginawa ko? Lumabas ako. Today is March 18, 2026 and the weather is 16 degrees. So hindi siya ganun kalamig, hindi rin siya mainit. Perfect weather.
Ito na yung Skyliner. Lumabas na tayo. Ito na yung Ueno. Nakapag-stay na rin ako dyan last time sa Apa Hotel Ueno. So, ayan. Nandyan yung mga shopping street na mura. But lakad muna tayo papuntang JR Yamanote Line. Nandun yata yun sa kabila. Ang ganda ng weather. My gosh. I love this weather. Alam yung Baguio na medyo palamigin mo ng slight. Pero minsan nasi 16 din yata sa Baguio, di ba? Ganun, mga 16 degrees, 15 degrees. What's up, Japan? We are so back. Ayan ang mga trains. Kahit puyat ka talaga, no, wala tayo masyadong tulog. Pero pag nasa Japan ka, parang I'm back, I'm happy again. Ano ba yung ano? JR, ayun, JR Yamanote. Tatawid tayo doon. Ayan o, JR Ueno Station. So, andun yung station dyan sa baba ng train. Ueno. Yung Ueno Park, isa rin yun sa mga famous spots for cherry blossoms. Puntahan din natin siya dito, no? One of these days. Bisita tayo sa Ueno Park kasi nga cherry blossom season. Sana maano na, full bloom na. Let's go! Shibuya Crossing Yard. Guys, pasok na tayo sa JR Ueno Station. Gagamitin ko lang yung aking iCoca card, yung IC card ko. So, another review, no? Maraming mga IC cards dito sa Japan. Kung sa Tokyo kayo bibili, ang tawag sa kanila is Suica. Ito nabili ko sa Osaka, so ang tawag sa kanila is iCoca. Pero magagamit mo siya sa buong Japan. At feeling ko may laman pa to. Di ako sure. Kasi hindi ko naman zero tong iCoca ko kasi alam ko namang babalik ako sa Japan. Try natin kung may laman pa siya. Hala, wala. I was too confident. Wala yatang laman na. Bigla ko nahiya sa ko. Mga pinagsasabi ko. Check na natin. Hindi ako nakapasok. Nakakahiya guys. Sabi ko pa naman na may laman to lagi kasi nagja-Japan ako. Try ko nga ulit guys. Hindi ako sure bakit hindi siya gumana. Hindi talaga. Ulit nga. May mga charging stations dito. Ilagay mo lang yung IC mo dito. English. Wala na pala akong balance. Magkano na lang yan? 40 pesos. So mag-charge tayo ng mga 3,000 para mabarihan din yung 10,000 natin na pera. Insert the bill. Recording ticket information. Please do not move the card. Okay. Recording ticket information. Charge complete. Na yung sukli. Yan na, meron na tayong 3,000. Let's go. Okay, try ulit natin. I was too confident. No? Sobrang confident ako na may laman pa to kasi hindi ko zero out. 40 pesos na lang pala yung laman. I'm so sorry. Okay, one more, third try. Perfect. Ayan. So kapag ganun 40 pesos na lang yung laman, sometimes hindi ka na papapasukin kasi ang pamasahe is 70, di ba? 70 pesos. 219 ba? Nung chinek natin sa Google kanina. 219 yen. Tapos yung laman na lang sa akin is 100 plus yen. Pag papasok ka sa JR Line, marami silang mga trains sa may JK, may JY, may JU. GU yun? Charing. JJ. Dito tayo sa Yamanote Line. For Nippori, Ikebukuro to Shinjuku and Shibuya. So pupunta tayo sa Shibuya. Pero if we're going to Akihabara, Tokyo, platform 3 kayo. So platform 2 tayo guys. Okay? Let's go. If wala pa kayong IC card, meron namang nabibili sa Klook, no? Pero kasi I think meron lang silang designated na area kung saan mo siya ma-redeem. For example, sa Narita Airport, parang Terminal 1 mo siya ma-redeem. So, kagaya sa atin, sa Terminal 2 ako nag-land. So, magbibiyahe ka pa Terminal 1 para i-redeem. But meron namang mga free shuttle buses if you want. Or, kung pwede kayo mag-DIY dito na kayo mismo bumili sa mga train stations. Alam ko itong Ueno Station, meron ditong tindahan ng IC card. So, check nyo na lang guys. Guys, so when you're in Japan, ang daming sulat. So, basahin nyo lang ulit para mag-gets nyo. So, ang JY, ayan, JY Platform 1 and 2, ito JY, diba?
nandun. Pero yung JY na platform 3 nandito. So doon tayo. Here. Let's go. Ayan o. Platform 2. Huwag na kayo maliligaw ha. Iniisa-isa ko na dito para hindi na kayo maligaw. Tsaka nakailang Tokyo na tayo. So dapat memorize nyo na ha. Huwag kayong gumaya sa akin. Okay guys, finally nakarating na tayo dito sa Shibuya. Shibuya Station. Ay, ito na yung ano, Shibuya Scramble Square. Sa taas niya, nandun yung Shibuya Sky. Kung gusto nyo. Shibuya. So, lakad tayo. Papuntang hostel. Mag-hostel pala ako dito guys. So, for this trip sa Japan guys, mag-hostel tayo kasi ang mahal ng mga hotel kasi cherry blossom, di ba? Cherry blossom season. So, medyo peak season kasi ngayon. So, medyo mahal yung mga hotel. So, sabi ko magka-capsule hotel na lang ako. Kasi, sa Japan, sanay naman ako na naka-capsule lang. Kasi, for me, okay. Favorite ko yung Japan kapag mga capsule, like, komportable naman ako. Ang daming amenities. So, okay lang ako. Medyo mahal nga ngayon kahit capsule eh. Para mga 2,800 ba yun? Yung book ko dito sa capsule ko per night. Diba? Almost 3,000 pesos. Kasi mga hotel kasi nasa 6,000. Tapos kung i-multiply ko 1 week ako dito times 6, 7 times 6. Hindi nyo alam. 42 ba? Wala hindi. 7 times 6. 42. Tama naman. 42. 42,000. Eh, kung ito 2,800 lang. 2,800 times 6. 16. Diba? 16.8 minus 42. Ang laki ng difference. O 25,000 yung difference. So sabi ko magka-capsule hotel na nga lang. So tara lakarin natin. 8-minute walk siya from Shibuya Station. Tara laban na. Ang ganda ng weather talaga. Ayun lang guys. Pataas. Leg workout. 3 minutes na lang naman pero pataas. So medyo leg workout ang atake nito. Kaya natin to. Ilaban mo yan. Okay, so nakarating na tayo dito sa ating hostel, no? So i-quick tour ko lang kayo habang wala pang tao. Meron kami ditong sink. Meron ditong shower area kaso isa lang, so dapat hindi kayo magsabay-sabay. Ito yung door. Ayan, may mga libreng towels kung gusto mo kumuha ng towels. May locker for your shoes. And then ano ba to? Mga basket siguro. Tapos ito yung toilet. Dalawa naman yung toilet, so hindi naman siguro kami magsasabay-sabay. So ayan, pretty decent naman yung toilet niya. O, diba? May automatic na bumubukas. After nyan, yes, yan, may design lang dyan. And then, dito yung ating may mga area dito na pwede mong ilagay yung iyong malalaking bag. Magsampay ng mga damit mo dito. And, meron din kami ganito. Parang sampayan ng iba pang damit siguro. And maliliit lang na locker. Magsampay ka lang ng mga 1 to 2 shirts siguro. Magnet ba to? Ayun, magnet. So ito na yung mga area. Nandito yung area ko. Pwede akong umano dyan. 2, 4, 5, 10. 10 na tao yung kasya sa room na to. So tara, pasok tayo. Yan, ganyan yung itsura niya. So I'm here on this side. So, okay naman. Actually, medyo malaki naman siya. May hagdan naman dito. Ayan, nasa second floor kasi tayo. Wow, second floor. Yan, basically, back to our hostel life. Dahil mahal ang hotel. Meron ka namang pailaw dito si Mayor. May dalawang saksakan. Parang sa Pilipinas lang yung saksakan. Ano to? Wala, pasira pa ako. Tsaka, yung ilaw and brightness. Ayan. So basically ganyan yung hostel life, no? Nasanay na naman ako dito kasi ginagawa ko siya. Pero mas kaya ko nung during my 20s, no? Wala akong arte. So syempre medyo trentahin ka minsan kapag maingay na ano ako parang ingay gano'n. Pero kaya ko pa rin naman. Tsaka dito sa Japan mas tahimik yung mga tao. So kaya ko naman. Tara, tapos na tayo. So yun guys, katapos lang natin mag-check-in, no? Quiet naman, di ko lang alam kung kasi ano pa, alas 3, baka mamayang gabi medyo umingay siya. Yeah, dito pala may restaurant. Pwede ba ako pang-exit dito? Ayan.
Dito kasi ako sa kabila pumasok kanina, doon yung front desk. Pakita ko sa inyo. So ito, dyan yung front desk, no? Dyan ako nag-check-in sa parang cutesy na restaurant. May nakasulat hours. Parang may bar din dyan and the restaurant. Tapos ito yung hostel. Yan yung tsura niya. Nandyan kami sa second floor. So, chinek ko rin merong parang sauna yung third floor. Kung gusto mo mag-sauna, parang steam bath, ganon. Pero may shower naman sa second floor kung gusto mo mag-shower lang ng privately, no? So, ang pangalan pala nitong ating pinagsiyan is Dogen. D-O-G-E-N. Dogen Sauna and Stay. So, ayan, if you're also booking your accommodations, but I think this one is for solo traveler, no? If you wanna book it on Klook, you can use my discount code Marvin Samako. Umilaw, Klook. And if you wanna book it in sa Agoda naman, you can use my new Agoda discount code Marvin Agoda, capital letters lahat, no? But I don't think this is for family, no? Although may mga pinagstihan na naman ako dito sa Japan na good for family, no? Ililink ko na lang din, sige, ililink ko na lang sa baba yung iba ko pang mga recommendations ng mga Japan hotels, no? It's just that mahal lang talaga for a solo traveler ngayon dahil peak season, so I decided na mag-hostel na lang. Pero ang ganda ng area, in fairness. Taran! So meron lang dito mga restaurants, may 7-Eleven, may Gusto Cafe, oh. Gusto Cafe. Tapos meron na agad Matsuya. May Matsuya na agad sa harapan. Ayan, oh. Matsuya. Tapos ayun dun yung Shibuya. Shibuya crossing is around 8-minute walk, no? So if kaya nyo pa namang mag hostel, you can also try this one, no? Around mga, medyo mahal siya kasi peak season. Around mga 2.8 ko siya na-book. Pero I think kung hindi siya peak season, baka mga 2K lang to or 1,000 plus lang ito. Tara guys, for day 1, chill lang tayo. Lakad-lakad lang tayo. At least nakapunta tayo sa area na to ng Shibuya. So medyo may likuran na to ng Shibuya crossing, eh. Hindi siya yung pinaka-main na street. At least nakadayo tayo sa area na to. Gusto niyo na bang kumain or busog pa kayo? Parang busog pa ako ng slight pero parang gusto ko rin kumain. Ayan guys, ganyan lang yung Japan, di ba? Kahit maglakad lang kayo. Ang ganda ng weather, guys. Ay, sana may ganito tayo sa Philippines na kahit ganito lang, kahit walang snow, basta sa Manila ganito. Alam mo yun, mga 15 degrees, tapos pag umahangin parang wow, ang lamig. Yan lang, may mga ano sila dito, mga 1,000 yen. So magkano yun? 300 plus, no? Yung may mga ganyan na burgers, Coke, ay Pepsi pala. Ay, ang ganda ng may kainan na naman dito. Ano to? Mga beef bowls ulit. Actually sa Japan, maraming nagsasabi na mahal yung Japan. Pero meron naman mga pagkain dito na 300 pesos, 400 pesos. Sa Yoshinoya nga or sa mga Sukiya, 200, 300 pesos kaya, no? So, depende talaga sa lifestyle mo. Pwede ka naman mag-travel on a budget. Isa nga sa mga naiisip ko is parang i-challenge yung self ko na mag-set lang ako ng budget, tas kung kaya ko ba siya na mabuhay or ma-survive ko yung araw ng Japan ng limited lang yung budget, gano'n, like ano yung mga pwede nating kainan sa ganong budget, no? Pero if you have the budget, marami din ditong masarap na kainan sa Japan if hindi naman kayo nag-worry about that. Pero ngayon kasi gusto ko mag-diet, so I think this is pang ilang Japan ko na to, pang 10th pang 10th Japan ko na yata, so lahat na naman ng mga gusto kong kainin sa Japan nakain ko na, like the food, I mean food, ha. Ayun guys, total nandito tayo sa may Shibuya area. Meron ditong sikat na cherry blossom spot. Puntahan muna natin kung may cherry blossom na, no. It's called Sakura, ano yun? Sakurazaya? Oo, Sakurazaya. So, lakarin natin doon. Nagugutom na ako ng slight pero kasi baka maggabi na. Hindi natin makita yung cherry blossom ng umaga. So, lakarin muna natin. 8-minute walk lang naman siya. Tapos after natin doon sa cherry blossom, tsaka na lang tayo maghanap ng cafes dito sa Shibuya. Ganyan yung vibe ng Shibuya. Ala, I love this weather talaga, guys. Gusto ko yung weather na to. Although may mga nakaporma pa rin na jacket na makakapal, pero for me hindi siya super lamig. Parang kaya ng manipis lang. May naka-t-shirt ba? Parang wala namang naka-t-shirt so far, guys. Yan. Saya din ng vibe ng Shibuya, di ba? Ang daming tao dito. Shibuya Mark City. Ano meron dyan? Pero ang daming tao, oh. We're almost there. 500 meters sa Sakurazaya. Sakurazaya. Ito yung Sakurazaya. Wala pa.
Itong lahat ng yan, magpipink yan. Tapos ang ganda dito. Ayan, pupunta kayo sa gitna. Imagine niyo, tapos magpipink lahat ng yan. Wala pa. Oh, sad. Wala pa. Gusto niyo ba mag-uweno tayo today? Para may makita lang tayo na cherry blossom. Kasi yun nga yung pinunta natin sa Japan, di ba, makakita ng cherry blossom. Pero wala pa. Mag-Ueno tayo. Ueno Park, nakita ko sa Instagram, sa TikTok meron na eh. Tara, Ueno Park tayo. Pero ito yung Sakurazaya, guys. Nagpunta ako dito April yata kami nagpunta dito. Oh, April mga 13 na nga yun eh. So baka late nagbo-bloom sa area na to. Pero ang ganda niyan sana. So yun guys, naghalongkat ako sa gallery ko. Ayun, April 5, 2024. Ganito siya, oh. Ayan, yung mga cherry blossom ganyan. Pangit ko dyan. Ayan. Ganyan siya. Kaso ngayon is March 18, no? Baka in ilang weeks pa. Maybe in 2 weeks pa. Hindi ko na maaabutan. 1 week lang ako. 1 week lang ako dito. But ayan, fail tayo dito. Punta tayo sa Ueno. Tara. Ay, medyo malayo yung Ueno, guys. Ang travel time ko is 42 minutes. Kaso alas 5 na eh, 5:07. So dadating tayo dun mga alas 6, baka gabihin na rin tayo. Sige, bukas na lang. Bukas tayo mag-check ng mga cherry blossom spots, no? I-chill na muna natin today. Maghanap tayo ng cafe dito sa may Shibuya Crossing. Although maganda yung spot ng Starbucks, pero kung check natin kung may mahanap tayo na ibang cafe doon, ha? Shibuya na lang muna tayo ngayon, mag-chill na muna tayo. Huwag nating i-stressin yung self natin sa cherry blossom. Guys, si Hachiko. Tapos may pila lang kapag gusto mo magpa-picture sa kanya, no? Tapos, ayun, Shibuya Crossing. Shibuya Crossing. Wow, it's a big deal. Big deal. Okay guys, ready? Tatawid ulit tayo sa Shibuya Crossing. Let's go, let's go, let's go! Oh, sige, unahan kayo, Aura. Let's go! Mas maraming tumatawid ng Shibuya Crossing ng ganito, no? Hapon, mga 5, 6 kasi uwian ng mga tao. Dati nag-reporting tayo dito pero ayoko na mag-reporting, nahiyan na ako. Ayun yung Starbucks, yun yung magandang spot. If gusto nyo makita siya from above. Although na-try ko na kasi dyan last time, gusto ko mag-try ng ibang cafe. Ano kaya? Cafe Loksit, ano ba yun? Ayan, yung cafe na yan dun sa taas. Maganda kaya? Ano pa mga options nearby? May Starbucks. Ngayon lang! Nakarating nila today? Marvin, Friday! Ba't nandito ka? Friday! Friday lang? Last week! Okay. Nakarating ko lang today. Hi guys! Marvin! Sinusundan ka namin lahat ang kinakainan mo! Lahat ang kinakainan mo! Sabi ko kayo pumunta. Galing kami nga ng Pilipinas, sa Toronto kami, taga-Toronto. Taga-Toronto kayo? Wow, mga taga-US na taga. Ang guwapo pala ni Marvin sa personal. Ay, hindi. Ano ba Marvin guwapo? Maganda na siya. Talaga, isa ka lang? Ha? Dila? Dito na, nakarating ko lang today. Oo! Isa ka naka-check-in ngayon. Dito lang sa Shibuya din. Good time! Sabi ko, gano'n bakit natin si Marvin? Lahat ng guide mo, sinundan namin. Oo! Oh, wow, thank you, wow. Galing. Nag-uwi na lang kayo. Saan yung cherry blossom dito? May nakita na kayo? May pumunta ka sa ano? Desel! Shinjuku! Shinjuku? Shinjuku Garden! Isang garden? Shinjuku Garden? Oo, punta ka na lahat. Marami na? Oo! Baka pumunta sa Ueno Garden. Wala pa sa Ueno? Wala na. Wala pa daw guys sa Shinjuku na lang tayo. Buti na lang dapat mag-uwi daw ako ngayon. Wag, wala pa. Ang dami nun. Bumalik ka kami doon! Galing kami Imperial Palace. Imperial Palace meron na, dalawa. So nasan daw sila ngayon Shibuya Park? Alam ko doon pupunta. Marian, gusto Sige, pwede kong tawagan ko. ko. Sabi mo, balikan kami rito. Okay, sige, sige. Mario, no? Oo. So yun, tinulungan pa natin si Mami, nagkahiwalay sila, Pilipino, nanonood daw siya ng video. Pero nagpatulong siya kasi nahiwalay siya sa mga anak niya. Dito sa Shibuya Crossing, di ba maraming tao. Nagkahiwalay sila, tapos nawalan siya ng internet, hindi niya makontak. So pinatawagan niya muna, tinawagan ko muna yung anak niya sa Facebook. Tapos ayun, mag-meet na sila. Mag-meet na sila dyan sa may Shibuya Crossing ulit. So, may isa pa tayong na-meet taga Toronto. Canada pala ang Toronto, no? Toronto, Canada. Ay, ano yun? Meron na daw sa Shinjuku. Wala pa daw masyado sa Ueno. Wala pa masyadong cherry blossom. Mag-Shinjuku ba tayo? Tomorrow na lang lahat ng cherry blossom. Tomorrow na lang lahat, no? Para maghanap tayo ng cherry blossom spots tomorrow. Actually, maganda rin pala yung spot na to guys, oh. Ayan, kita niyo yung mga tao doon sa Shibuya Crossing.
So dito sa Mark City. Ang pangalan nitong area is Mark City. Pero parang train station din to, no? So yan, meron lang bintana dito. Makikita nyo rin yung Shibuya Crossing. Pero punta ko nga isang cafe kung maganda doon. Yung El-Octane ba yun? Sa cafe na yung katapat ng Starbucks. So kita mo naman din dito yung Shibuya Crossing. Ayan, no? Yung mga tao on this side. So yan. Isa sa mga options niya pwede yung yan, cafe El-Octane. Check natin yung prices. May mga salad sila. Dito na kaya tayo kumain. 980 yen. So, mga 300 plus. Actually, not bad yung salad. Hot meal, drink set. Dito na ba tayo mag-dinner? Meron din silang dessert. Ayun, no? 1,580 yen. Strawberry. I think, honestly, feeling ko mas maganda pa rin yung view doon sa may Starbucks. However, hindi ka kasi makakahanap ng spot doon sa Starbucks na nasa may ganito. No? Kasi tingnan mo yung mga tao sa Starbucks, nakatayo yung mga tao doon sa may glass. Kasi siksikan. Marami kasing tao sa Starbucks. So, though, feeling ko mas maganda pa rin yung view doon. However, dito sa sa El-Octane, itong cafe na to, may space ka talaga. For example, like dito, ayan, meron kang space na ganyan. May bintana dyan. Although hindi man siya best na view, pero at least may ano ka, may peace of mind. So, kung gusto niyo ng other alternative aside from Starbucks dito sa Shibuya na makita yung Shibuya Crossing, yeah, you can try this. Habang kumakain kayo, yun yung view nyo, makakapag-video kayo. Hindi kayo parang nangangarag. Yep, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Yun guys, sa 30 ng atake natin. Kape-kape. Hala, bawal lang ako magkape kasi ina-acid ako. Sana hindi ganun katapang to. Tapos nakahiwalay lang yung sugar, I think to. Try ko muna kung matamis na naman. Huwag na tayo mag-asukal. Medyo matabang. Lagyan natin ng konting sugar. Huwag na natin ubusin. Hindi masyadong matapang yung kape, which is good for me. Kasi ina-acid ako lately. Chill lang siya. I love it. And guys, ito yung ating in order, no? Latte. Tapos habang Shibuya Crossing. Kanina mas maganda yung naglalakad sila dyan. Tapos may ginawa akong video. Tapos bigla mag-zoom. Tubes. Diba? Ang daming tao. Oh, ay shoot. Ay, parang gusto ko. Pwede bang i-video ko sa sa Instagram? Parang gusto kong i-video. Nakikita niyo ba? Hindi niyo nakikita. Sige, sa YouTube ko na lang i-video. Wow! Pwede yung kalahati sa Instagram ko i-video. Wow! Aesthetic. Pwede ba yun? Hindi nila. Cheese, try guys. Hindi niya nakikita. Focus natin sa pagkain. Wow. Medyo ano pala. Medyo malagkit ito, no? Cheers. Ang hirap maging vlogger. Oh my God. Perfect blend of chocolate, strawberry na matamis na may konting asim. Plus yung texture ng croissant. Lagyan pa natin ng ice cream. Ang sarap. Medyo ano lang, masyadong maano to, no? Parang makunat yung ano niya. Texture. I thought parang crunchy. Pero hindi. Lagyan pa natin ng ice cream. Ito may ice cream. Perfect siguro. Oh my God. Perfect score. Ay, nahulog pa. Ready? Cheers. Ang sarap ng combination ng chocolate tsaka strawberry. Ang ganda pala ng combination, chocolate plus strawberry. Siguro, if may something to improve lang ako, yung bread, masyado siyang but I think ganun talaga yung ano nila gustong gawin. Pero,
feeling ko mas masarap kung medyo may konting crunch, no? May konting crunch. Although, gusto ko yung texture na ganito, yung medyo pa ganun. Pero nakukulangan ako ng konting crunch. So, I'll give this mga 9. Kung yung crunch siya na, iti-10 ko na to. Kasi ang sarap ng flavor, eh. Strawberry and chocolate plus ice cream vanilla. Yun guys, mas chill na cafe, no? Doon ako sa third floor. May vacant din na space sa second floor, pero mas kita mo kasi yung mga tao pag nasa pinaka mas mataas ka, third floor, no? So you can check this out. Tapos parang skincare yata, no? Cafe sa taas, skincare dito sa baba. So guys, gabi na, no? Ang haba naman ng pila dito. Ito may mga ganito naman dito guys, 800 yen, 920, so mga 300 pesos. Pero simpler food. Tsaka pansin ko habang mas gumagabi, mas lumalamig. Ano na ba yung weather? 14 degrees, no? Yung iba naka-jacket pa sila ng medyo makapal. Pero ako parang kaya naman yung manipis lang to. Super nipis lang. Tapos may t-shirt. Parang kaya naman. Medyo nilalamig lang ako ng slide. Pero saan kaya tayo magdi-dinner? Nauna yung merienda ko kanina kaysa sa dinner, no? Actually, umuwi pa ako sa hostel. Nagpahinga ako ng mga 1.5 hour. Tapos lumabas lang ulit ako. Actually, malapit lang pala talaga yung hostel sa Shibuya, no? Mali lang yung nadaanan ko kanina yung paakyat. Yung sabi ko na hiking. Sa kabila ako dumaan, pero may shortcut pala dito. Let's go! Ay! Sige, punta tayo sa area na yan. Sa may Starbucks. Hanap tayo ng mga kakainan around the area. Samahan nyo lang ako maglakad guys, ha. Wala akong kasama, eh. Burger King, ABC Mart. Okay guys, nasa 14,000k steps pa lang tayo. Wala pang 20k pero medyo gutom na ako. Sige, kain muna tayo before magpatuloy. Magmatsuya na lang tayo. Ayoko na mag-isip, comfort food na lang. Ayan, no, mura lang, 460, di ba? Magkano lang yan? Wala pang 200 pesos. Ay, wala na yung favorite ko, yung umaapoy. Pang winter lang pala yun, yung may apoy. Okay, time to order language. English. Eat in. Okay. Mapo tofu and eggplant. Ano ba yung bago natin ito try? Samgyeopsal, grilled pork. May kanin na ba yan? May kanin na, 1,180 sa mga 400 pesos. Ay! Sige, napindot ko na, okay na yan. Small serving lang tayo ng rice, magda-diet na ako. Charot. Pero tignan mo, kahit small serving, tsaka large serving, same lang yung bayad. So, mapapaano ka talaga, matitempt ka talaga, pero ayoko na. So guys, kain na tayo. May apoy pala to. Sa picture, parang wala naman ako nakita na apoy. So, parang samgyup siya. Ayan, may mga samgyup, tapos may sauce, meron kayong parang cabbage, and then kanin. Let's go, mukhang masarap. Ang weird nga dito kasi kung small yung rice mo or extra large, same lang yung babayaran mo. Kaya ang hirap mag-diet sa Japan, pero I told myself, diba, small steps. Nasaan yung chopsticks, condiments, tas kaharap mo lang din yung ibang mga kumakain, ganun lang siya. Minsan meron na kayong sariling parang tablet dito. Minsan naman doon kayo mag-order sa kanina, bilang orderan natin. Minsan din may mga libreng tubig na dito. Minsan ikaw yung kukuha. In this case, andun yung tubig. Kukuha tayo ng tubig tsaka chopsticks. Yes, dito yung mga free nilang tubig dito. Brown rice, tea, water. Sige, mag-water muna tayo. Hindi ko pa rin nakikita yung chopsticks. Na-stress ako. Nandun pala sa counter yung chopsticks, guys. Minsan kasi nandito lang, di ba? Parang may binubunot ka lang dito. But sa store na to, nandun pala sa may counter. Ang nakuha kong tubig is hot water. Tingnan niyo, umuusok. Bobo. Yung cold water pala sa kabila. Okay na yan. Lalamig din naman yan. Gusto ko makita niyo yung kinakain natin para magutom kayo. Lulutuin ko pa ba to? Hilaw pa ba to? Baka kailangan ko pa siyang lutuin, no? Oo yata, medyo hilaw yata. Nung winter, iba yung ganito nila. Nag-iiba-iba pala sila. Nung winter, di ba parang medyo may sabaw-sabaw na. Kung napanood niyo yung winter vlog ko dito sa Japan. Pag ganito spring, nagiging samgyup siya. I'm not sure kung summer, magiging ano na siya, ice cream. Charot.
Pag summer naging ice cream, hindi ko alam. Nag-iiba-iba sila ng putahe depende sa season. Tama nga naman, no? Inaayon nila kung ano yung demand during that season. Ito na kaya to. Tikman nga natin. Hindi ko sure, parang kilo pa. Binabaliktad yata to. Oo, kasi may apoy pa rin. Pero feeling ko parang yung baboy, inano na naman nila. Alam mo yung parang pinakuluan na nila yung baboy. So, luto na naman siya. Kailangan mo lang siyang i-prito ng konti. Kahit walang sausawan, masarap siya. Sarap. 180 to sa mga 400 plus. May salad dressing pa. Hindi mo naman kailangan ng gumastos ng sobra sa Japan. Sa totoo lang. 400 pesos na pagkain, parang okay na rin. I mean, siyempre hindi siya sobrang mura, pero parang okay na rin if you're traveling. Sorry, nalimutan ko mag-cheers sa inyo. Sausaw natin. Cheers. Booms. Parang samgyup sa Korea. Yung samgyup ng Korea at Japan, medyo makapal lang konti yung hiwa nila. Grabe na busog ako. Kahit pa ulit-ulit talaga, hindi ako nagsasawa. Matsuya, Sukiya, Yoshinoya. Kasi sulit, no? Sulit yan. Tapos ang weird kasi kahit extra large na kanin or small na, same lang yung babayaran mo, no? So parang ititempt ka talaga na kumain ng marami sa Japan, pero wala. Pero sa totoo lang, nabitin ako dun sa small na rice. Parang ang dami ko pang ulam, tapos wala na akong rice. Sabi ko, oh my God, sige, panindigan mo yan pagpapanggap mo. Maglalakad muna ako guys kasi 15k steps pa lang ako. 5k steps more to go. Pero tutulog din ako ng maaga ngayon because wala pa tayong maayos na tulog, di ba? Kasi nag-flight tayo. So ang tulog ko lang talaga is sa flight, mga 3 hours pa lang. So magbabawi muna tayo ng tulog din today para tomorrow, laban na laban tayo. May energy tayo. Gusto ko mag-jogging bukas ng umaga. Wow, sana magising tayo. It's cherry blossom in Japan! Woo! Diba, nung nagsinulat natin sa itinerary, hindi tayo nakakita ng cherry blossom. Ayun, ang dami ng cherry blossom dito, although hindi siya pa siya masyadong... Pero meron na dito, oh, pink na yung mga kulay nila dito. Ano ba tong lugar na to? Actually, kinukompleto ko lang yung 20k steps ko, so wala akong mapa. Lakad lang ako ng lakad. Nandito na ako ngayon sa Meiji Dori Ave. Malapit siya sa Gallery di Deco. Family Mart, ayan, Norikabe Cafe. Basta sa Meiji Dori Ave. Ayun nung guys, meron ng cherry blossom dito. Pati din sa kabila. Diba? Yay! Diba, minsan talaga matatagpuan natin siya pag hindi natin hinahanap. Pag naghahanap tayo, wala tayong makita. Ngayon na naglalakad na lang ako sa gabi. Ala, very Japan na, oh. Parang gusto ko mag-reano dito. At least humaabol pa sa day 1 nung inakita tayo ng cherry blossom. Although, I suggest naman na mag-itinerary kayo kasi ang hirap naman nang wala kayong itinerary. Pero if you have free time, lakad-lakad lang talaga kayo kasi hindi lahat ng magagandang lugar is nasa itinerary. Minsan talaga nadidiscover mo lang siya habang naglalakad. No? Hindi na siya touristy masyado sa area na to. Kung ako, nasa na ako? Hindi ko na alam kung nasan ako. Ang tagal mag 20k steps din. Guys, kakalakad ko na padpad ako dito. Shibuya River na daw pala to. Hindi ko alam na may river pala dito sa Shibuya, no? Nilakad ko lang, lumayo na ako dun sa parang mainstream na Shibuya Crossing. Ganun nga kasi tinatry ko kompletuhin yung steps. Ito kasi sa Apple Watch, guys. Itong bilog na yan, dapat makompleto mo yan. Umikot siya. Yung blue, yung stand, na kompleto ko na. Yung red, yan yung walking. Dapat makompleto ko, hindi ko pa nakokompleto, oh. Tapos yung green, yan yung workout. Hindi naman ako masyadong nag-workout. So kapag naglalakad lang ako ng mabilis, ang tagal or nahinto kasi ako sa paglalakad, no, nung nagpahinga ako sa Philippines. Hindi naman ako masyadong nag-exercise din, so parang natatagalan na tuloy ako ngayon maglakad. Dati parang ang bilis ko lang makakompleto ng 20k, but I think hindi ko na kayo sasama hanggang makompleto, pero malapit na naman ako, oh. Nasa 18,000 steps na ako. 2,000 steps na lang.
makukumpleto ka na. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Tokyo. Natutuwa ako na may cherry blossom, at least, di ba? May cherry blossom sa day 1 natin. Tomorrow, we will explore more cherry blossom spots siguro dito, no? And then, I'm thinking of doing a challenge tomorrow. Pag-isipan natin. But ayun lamang, maraming salamat sa pagsama today. And I'll see you again on the next one. Buyers!